Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong impeachment ni Bongbong Marcos na ayon kay Senator Amy na na-interview kanina ay scripted lang daw yon. At kahit si Congressman Pulong Duterte at nagsabi rin na scripted. Nung tinanong si Amy kanina, kasi unahin natin si Amy dahil kapatid niya si Bongbong. Saan sabi ni Amy, alam niyo na kung sino yung nag-file ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, kundi yung abogado ni Lisa na nagtanggol sa kanya laban kay Attorney Glenn Chong, na yung abogado na yon ang file ng disbarment laban kay Attorney Glenn Chong. So siya ngayon yung nag-file ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. So nakakapagtaka naman talaga, 'di ba? Sabi din ni Erasing, may mali dito eh. Talagang meron. So, yun ang sinabi ni Amy Marcos. Nung tinanong si Amy Marcos kanina sa kanilang kasama natin si Senator Marcolita, no? Ang sabi niya, alam niyo na, isang impeachment lang ang ilalabas sa isang taon. So, at kapag ibasura yon, so may isang taon na naman si BBM na hindi ma-impeach. So, di ba? So, ganito din si Pulong. So, ayon dito kay Pulong, impeachment laban kay BBM, scripted distraction lang. Yes, the same thing yung pananaw nilang dalawa ni Amy. So, maring binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at iginiit na isa lamang itong diversion para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa umano'y malaking anomalya sa flood control projects. Hindi lang to sa impeachment. Yung kay Atong Ang, sino pa ba? Ang daming panglihis nila ngayon dito, no, sa mga issue. Sino pa? Bong Revilla, na kung saan ay siya ngayon yung pinakulong. Imbes na si Martin Romualdez at yun, sila bunuan. Hugas kamay doon sa Senate hearing. Kahapon ni Ping Lacson, at lumabas talaga si Lacson, natutang-tuta talaga ni Martin at ni Bongbong Marcos. Malaki kasi utang na loob niya ni dahil hindi siya magiging senador ngayon kung hindi kay Martin Romualdez, sa lakas si hindi. So, nagbabayad si Ping Lacson at si Tuta Soto ng kanilang utang na loob dahil alam nila hindi sila mananalo eh. Kung hindi lang dahil sa kumuleksyon on election, alam naman natin sino yung kumukumpas at sino yung sekretary dyan. Tao ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. So, kaya nanalo si Bam Aquino, Kiko, si Wow Dagat. Nang dahil dyan, para may tagapagtanggol ang Marcos at Martin Romualdez sa Senado. So, ito yun. Ay, naku, para daw ililito, no? Tinukoy ni Pulong umano'y conflict of interest matapos lumutang na ang abogadong nag-prepare ng impeachment complaint ay siya ring abogado ni First Lady Liza sa hiwalay na kasong disbarment, isang sitwasyong anyay kahinahinala at nakakalito sa publiko. Siyempre, grabe, sabi ni Pulong, napakaliit lang talaga ng mundo. So, sa Bisaya, papastilan. Ang kalibutan gamay ra kaayo. Ang abogadong naghanda ng impeachment complaint ay siya ring kay nagsampa ng disbarment kay Glenn Chong, no. Tapos ano pa? Diretsong kinwestiyon ng kongresista kung ito ba ay simpleng tasking o malinaw na salungatan ng interes. Parehas lang ito.
oposisyon sa umaga, tagapagtanggol sa hapon, impeachment sa kaliwang kamay, disbarment sa kanang kamay, world class gymnastic, sabi ang tawag niya dito eh. Binigyang diin din ang teknikal na epekto ng isang impeachment kapag na-dismiss. Isang taon ang hihintayin bago muling makapaghain na anya'y magiging panangga laban sa mas seryosong kaso. So ito din yung sinasabi kanina ni Amy Marcos eh. So panlilihis po ito at tama si Pulong dito, panangga. So kahit anong gagawin ng ibang mga talagang sukang-suka na kay Marcos Jr. na nais siyang ma-impeach, kasi ito mga lalabs, mga bayot, sinabi na ng mga bayarang mga kongresista dyan eh, na hindi talaga nila iyon papansinin. Yung mga iba din, huwag kayo magpapaniwala sa sinabi ni Pono na kung sino pa dyan na nagsasabing ang impeachment ni BP Sara ay yun si Abante. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Nililito lang kayo, parang pinapasaya yung taong bayan. Ay, hindi na yan mag-aano. Hindi na pala pinapatay na daw sa Kongreso ang impeachment ni BP Sara. Pinapasapasok lang po kayo sa patibong. Meron. Kasi gagana dyan yung pera. Mali-malita na naman ang ibibigay sa mga kongresistang kawatan dyan at mukhang pera. So tama dito, panlilihis ito. Kasi isang bisis lang. So sure na tayo na i-dismiss ang impeachment complaint ni Bongbong Marcos dahil nauna na yun eh, yung kay Duterte Youth Party List na si Cardima. Talagang hindi tinanggap ang kanyang hinaing impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. So sabi pa nito, pag na-dismiss ang isang impeachment case, isang taon na naman ang hihintayin. Sa huli, ibinalik niya ang usapan sa tunay na issue na umano'y flood control corruption na may malinaw na ebidensya. Panglilihis nga ito eh. Nasaan na ang investigasyon sa flood control corruption, yung bilyon-bilyon na ginastos pero binabaha pa rin. Yun. Para hindi na yun mapag-usapan kasi pilit ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ililihis sa ibang mga issue ngayon para yun kagatin no ng publiko at unti-unting makalimutan ng taong bayan ang issue ng flood control projects na yan. Pero hindi eh. Sa tuwing may kalamidad at babaha at maraming na namang mga kababayang mamamatay, maanod, malunod, hindi makakalimutan ang flood control projects ni Bongbong Marcos kahit anong lihis niya dyan. Huwag kayong magpapaniwala. Dahil ito talaga may conflict of interest ito. So, at the same time, panlihis. Lalo na ngayon, na mag-umpisa na. Ito, isa pang panglihis nila ngayon, yung sinabi ni Bongbong Marcos daw na nakadiscover daw siya ng gas. Diyan sa Malampaya, hindi naman si Bongbong Marcos ang nakadiscover. Dekada na yan na nadiscover na may gasolina diyan sa South China Sea na hindi yan pwede mabuksan dahil nga diyan sa may Red Reef ba yun, banda? Pinagka-interesan din yan ni Salim, yung may-ari ng TV5 na yan, no, na si Pangilinan lang ang may dyan. Sa Inlex, Xlex na yan, yung may-ari si Salim yun, yung Petrocon, isang Indonesian businessman. Isa yan sa nagka-interes, si Rason. Yung Rason ngayon na kaano ni Kiko, yan, Enrique Rason at sino pa ba? 5 yun sila. Ang isa pa yung mga oligarko ang nagka-interes dyan ngayon. Kaya nung time ni Duterte ay parang yun eh. Isinantabi dahil gulo yun. Una dyan yung China dahil pinag-aagawan yan dyan. So kapag buksan yan ng Pilipinas, i-entra ang China, gulo ang aabutin.
So, impeachment ni BBM, panlihis sa isyu.